So, good day everyone. Ngayon, ang discussion natin will revolve about the design ng beam bearing plates and ng column base plates. So, kapag nagde-design tayo ng ganito, meron tayong dalawang kino-consider, okay? Yun yung load natin galing sa beam, yung reaction nun. Of course, 'di ba? Merong reaction 'yon. Tina-transfer natin sa support. And as for such a scenario, kailangan natin ng bearing na magiging buffer ng load na yon. Yun yung magiging medium ng pag-transfer ng loading. Another case naman is yung kabaliktaran. So either galing sa wall or galing sa ibang beam, yung reaction nun pupunta naman sa beam natin. So ganito yan. Parang ganito. So ito yung unang scenario, galing sa beam, pupunta siya dun sa wall or sa column. So, merong plate dun sa gitna. Yun yung i-design natin. Nakikita mo yung maliit na plate na yan. And possible naman na yung kabaliktaran, papunta naman sa beam yung reaction. So, yung plate na yun, yun ang i-design natin. And kapag nagde-design tayo ng ganito, meron tayong or yung dimensions na gusto nating ma-design ay ito yon. Meron tatlo. Okay? Yun yung pagkuha or yung kukunin natin muna is yung L sub B. Wherein, yan lang naman yung lapad. So, check mo yung, yung image na to. So, yung bearing plate na yan, yung plate kasi yun, di ba? So, ang shape nun ay, or yung area nun ay rectangular. So, kukunin lang natin yung isang dimension, yung either yung length or yung width, or mas kilala sa tawag na L sub B. Okay? So, dun sa rectangular shape, yung isang dimension na yon, L sub B ang tawag doon. So, yun yung kukunin natin muna by considering yung dalawang limit states. Yung web yielding and yung web crippling. So, sa design ng L sub B or sa pagkuha ng dimension na L sub B, yung web yielding and web crippling ang ating i-consider. So, ito ay parehong provided ng NSCP. And after mo makuha yung value na yan, okay, magagamit natin yan sa pagkuha ng value nung isa pa, yung B. Kasi 'di ba dimension 'yon. So length and width 'yon, dalawa 'yon. So pag nakuha mo na yung L sa B, yung isa, kailangan mong kunin yung isa. So 'yun yung dimension ng B. Okay? So ang consideration naman natin diyan is yung concrete mismo. So ito ay hindi naman na steel design pero i-discuss natin kasi nga magkasama yan magkadama yan. Kailangan natin yan para makuha yung buong dimension ng plate natin. Meron din sa NSCP yan. And then, after nyan, kukunin naman natin is yung thickness ng ating beam. So, make sure natin na yung thickness na yan ay kayang dalhin yung bending strength galing dun sa point load sa reaction. So, sa part na to, hindi na to ganun ka NSCP based but more of the understanding na nung statics or kung paano nag-act yung loads sa ating material. So, later on, madidiscuss din yan. So, punta na tayo dun sa web yielding. So, di ba sa pagkuha ng L sa B, may dalawang failure mode, web yielding and web crippling. So, web yielding muna tayo. So, ang web yielding, nangyayari yan kapag yung point load natin is large enough so that yung web natin nag-yield na, di ba? So, baka isipin mo, sir, di ba kapag may nakapatong na load sa beam natin, dapat flange muna yung mag-yield. So, mangyayari yun kung dito naka-apply yung load mo. Pero logic-wise, di ba, hindi mo naman gagawin yan as a designer na yung reaction mo ipapatong mo sa flange. So, most likely, and ito naman talaga yung logical na scenario, dun mo sa gitna ipapato yung load. And ganun din na mangyayari sa reaction. So, sa ilalim, dun din babagsak yan. Although, mag-spread out naman yan sa plate. Pero ang point, sa web kasi nakatutok yan. Diba? So, ayaw natin ngayon na sobrang taas ng load to the point na mag-yield na yung web natin. So, this type of failure is local. Okay? Ibig sabihin ng local, kapag nag-fail yung web natin, ganito lang. Kumbaga, hindi naman matadamay lahat. Pero, ayaw mo pa rin namang mangyari sa beam yan. Okay? So, that's the web yielding failure.
So, observe mo yung figure. You can see here. Ito na yon, di ba? So, yung failure natin mag-o-occur sa part na to ng web. So, dyan mag-yield. And, para ma-design yan, so, mayroong provision si NSCP. So, para to, dito na tayo dito sa kasunod. Yan na. So, web local yielding. So, applicable yan sa lahat ng mga flanges and webs na mayroong concentrated forces. So, yung section na to is naka-apply sa mga single concentrated forces and both components of double concentrated forces. So, sa available strength ng limit state of web local yielding, makukuha natin siya or ma-determine natin siya using this formulas. Kung makikita mo yung resistance factor 1.00, so isa lang naman yung makakuha natin dito, meaning kung ano yung nakuha mong ultimate strength, siya na din yung nominal strength. And when it comes to designing, ang kailangan natin makuha ay dimension, right? Kung analysis, yung Rn yung sinosolve. Pero sa design, more often or possibly may force ka na, may R sub n ka na, ang kailangan natin is yung dimension. So, di ba, pabalik kapag design. So, may Rn ka na dyan. So, meron tayong dalawang case. So, yung unang case, if the concentrated force to be resisted is applied at a distance from the member end that is greater than the depth of the member D. So, ganito yung nangyayari dyan. So, ganito. Yung case 1 will happen if and only if, yung load na to, yung load na yan. Sa case kasi na to, nakatutok eh. So, let's say nandito siya. Yan. Okay? So, kumbaga malayo yung load natin. So, ang ibig sabihin kasi nung case 1, si load mo na naka-apply at a distance from the member end greater than the depth of member D. So, malayo. Okay? Malayo yung point load mo doon sa actual na location ng bearing. So, kung i-visualize natin, so ito kasi yung ito yung view. Ito yung view natin. Okay, ito yung view. Kung titingnan mo yung reaction, let's say nandito yung column, i-side view natin naka front view kasi ito eh. So nandito siya sa side view. Nandito yung beam na nakapatong. So normally ganito kasi yon. Yung reaction mo kung nasaan yung plate, yan. Nandito yung plate, nandoon yung reaction. Yun ang normal. Okay, yun ang pasok sa case 2 na medyo gets mo na yan. Sa case 1, yung point load mo, wala dyan. Nandito siya. Okay? Siyempre, hindi ka naman maglalagay ng plate dito, di ba? Para saan? So, dito pa rin yung plate. Dito pa rin yung plate. Yun nga lang, yung concentrated force mo, malayo doon sa actual na connection nung beam na kung saan nakapatong yung load and doon sa mismong kung saan siya dapat pupunta. And yung distance na to happens to be, yun na. Okay, yun na yung tinutukoy dito na greater than the depth of member. So kung ano man yung depth nitong member na to, let's say 14 inch, edi dapat ito greater than 14 inch. Okay? So madalang mangyari yung case 1, but if it happens, so iti-check mo. So mangyayari lang yan kung ang point load mo ay hindi talaga nakatutok doon sa mismong location ng bearing. Pero still, syempre, alam naman natin, ta-transfer din yan doon eventually. Okay. Pero, sa karamihan naman kasi ng cases, so most cases, yung point load natin, dito talaga tatagos sa case 2. Kasi nga, yung concentrated force mo, malamang doon yan tatama sa kung saan nakalagay yung plate. Okay, so alalahanin nyo pa rin yung case 1, it's still possible na mangyari. Okay, let's say sabihin mo, isa lang yung point load. Wag mo na kunin yung reaction. Ito na mismo. Okay, let's say, maliit lang kasi yung 14 inch na yan sa totoong buhay. Let's say, ang totoong haba ng beam mo, 20 feet. Tapos, let's say, ang depth ng beam mo, 20 inch. Tapos, nagkataon yung point load mo na sa 21 inch. Kahit kunin mo yung reaction, malamang malapit pa rin yan or mas malaki pa rin yung value na nasa part na to. Pero,
wag mo na kunin yung reaction kasi ang liit ng 21-inch na yan kumpara dun sa 20 feet na haba. So, mas okay na gumamit ka na ng case 1. But for most cases, case 2 tayo. Ito yung case wherein, ito na yan. Ayan, yung mismong point load, nakapatong doon sa reaction. Doon sa mismong location ng bearing plate natin. So, nandun si point load. So, yung design works this way. May Rn ka, may K ka. Kaya yan na yung KDES na commonly known sa inyo. Okay? And then, yung FYW, minimum yield stress of the web. So, given yan, kung wala, itanongin nyo or hanapin nyo sa manufacturer ng steel kung ano yung web yield stress nung napili nyong section. And then, T sub W, alam nyo yan, thickness ng web. So, ano yung N? Ito yung gusto mong i-design. Yan yung length of bearing. Yan na yung L sub B. So, iba lang kasi ang tawag ni Sergey sa kanyang book, L sub B. Sa NSCP, tawag dyan N. Okay? So, yung L sub B, siya na din yung N. So, yan ang gusto mong i-design. So, direct sabihin ha, pag may Rn ka na, yung K, FYW, and T sub W, lahat yan ay makukuha mo sa steel properties. So, yan yung property ng beam. Okay, nung beam na to. Di tapos na, may N ka na agad. Diba? So, that's how you check para sa limit state ng web local yielding. Pero hindi dyan natatapos kasi meron pa tayong limit state ng web crippling. So, after mong ma-check yung dimension N para sa web local yielding, check mo din or mag-design ka ulit para naman sa web local crippling. So, ang diskarte, ang pipiliin mo dun sa dalawa, edi yung mas malaking value ng N, di ba? Ganun tayo pa nagde-design, papunta tayo sa safer side. So, kukunin mo yung mas mataas. Okay, so para sa web crippling, ito yung buckling ng web caused by the compressive force delivered through the flange. So, cripple. Ano ba pag cripple? Gumaganon. Or gumaganon. Basta nag-cripple yung web natin. So, yung failure na yan, kinonsider yan sa NSCP, dun sa kasunod na section, 510.10.3. So, ito naman yung limit state natin, 0.75 for LRFD, 2.00 for ASD. So, same yan ang scenario dun sa una. Ibig sabihin, kung ginamit mo to, gagamitin mo rin yung kasunod, yung web crippling. So, ganito yan. Mayroon dalawang cases ulit. And dun sa case 2, meron pang dalawa. So, when the concentrated force to be resisted is applied at a distance from the member end that is greater than or equal to D over 2. So, similar scenario dun sa nauna, pero instead of comparing yung distance sa depth, ngayon, i-divide mo sa 2. Kapag pasok siya dun, kapag pumasok, di dun ka sa case 2. Pag nasa labas, di dun ka sa case 1. So, lahat naman na nandito, familiar na kayo for sure yung T sub W, yung D, yung T sub F, T sub W. Alam niyo na kung ano yung value niyan. So, again, similar process sa nauna, shift solve mo para makuha yung N. So, si N ulit ang aking concern dito. Okay? Then, compare mo yung nakuha mo dun sa naunang case para sa web building. And then, kapag dito naman pumasok sa case 2, which I believe most of the time, dito papasok yan. So, when the concentrated force to be resisted is applied at a distance from the member end that is less than D over 2. So, baka mag-isip ka, sir, wala pa tayong N. Hindi pa nagde-design tayo. So, paano po yung magiging ratio? So, sa simula, halimbawa, pumasok siya sa case na to, yung distance is less than D over 2, mag-assume ka muna ng value ng N. Preferably, di ba may nakuha ka na dun sa nauna? Di gamitin mo yon. Gamitin mo yon para mak-check mo kung saang case siya papasok. So, let's say, pasok siya dito, na-assume mo na yung N is nasa case A. Di gamitin mo yung formula na to para makuha yung value ng N. Then, i-check mo ulit kung case A ba talaga siya. So, kung nagkataon na case A talaga, di stick ka na dito.
But if it happens na nung nag-solve ka ng N, hindi siya pumasok sa case A, edi lipat ka lang sa case B. Ganun lang kasimple yan. Okay. So, ganun lang kasimple yung pagde-design ng bearing plates or ng L sub B ng ating beam. Okay? Beam bearing plates. So, D is the overall depth. Familiar naman kayo dyan. The thickness of flange is T sub F. Okay? So, once na kumpleto mo na yung dalawang to, meron ka na nung L sub B or nung N na tinatawag. So, ang next step mo dyan is to determine the plate thickness. Okay? Actually, not pa pala. Hindi pa pala muna plate thickness kasi kailangan mo ng B. Wala pa tayo ng B. So, kunin mo muna si B. After mong makuha yung L sa B, kunin mo yung B, yung kapartner niya dun sa dimension. Diba? So, papakita na natin kapag ito yung rectangle mo, let's say nakuha mo na yung L sub B ng plate or yung N, kukunin mo naman itong kasunod na part, yung B. Okay? So, dito yan. Nasaan na ba yan? Ayan. Para sa dimension B ng ating bearing plate, ang ating consideration para ma-design yan is yung concrete bearing strength. Okay? So, let's say ito yon. Naka-top view to, naka-plan view. So, ito yung plate natin. So, nandyan yung point load. Okay? Nandyan yan. So, merong eccentricity dito sa gilid. Never mind that. So, ang point lang, para makuha yan, yung B na yan, gagamit tayo ng Section 510.8 ng NSCP 2015. So, ito naman yung provision para sa column bases and bearing on concrete. So, yan yung consideration natin. So, in absence of code regulation, so kung ang point lang nito, ito yung gagamitin mo, okay, para ma-consider mo yung limit state ng concrete crushing. So, ano ba yung makukuha natin dito? Yung makukuha mo dyan is yung total area. Yan nakita mo ang formula. Area 1, Area 2, Area 1. So, ang makukuha mo dyan sa provision na to is yung total area. So, ano yung area ng pangkabuuhan? Di ba may value ka na nung L sa B? So, kapag nakuha mo yung area ng kabuuhan, dahil rectangle yan, di i-divide mo yung L sa B, makukuha mo yung B. So, ganun ang logic nun. So, kapag nakuha mo yung L sa B, punta ka sa section 510.8, makukuha mo yung area na kailangan, then, divide mo yung L sa B, makukuha mo na yung dimension ng B. So, ang point lang, yung area na makukuha mo dito, ito yung required area ng bearing plate. Okay? So, yung limits or yung ating resistance factor para sa case na to, sa LRFD ay 0.65 and sa ASD is 2.31. Okay? So, yung nominal bearing strength. So, again, kapag may NU ka, so gawin mo munang nominal bago mo gamitin yung formula natin. So, meron dalawang cases. So, number 1, and the full area of a concrete support. So, ano lang yung ibig sabihin ng cases na to? So, ganito lang yan. Ang sinasabi niya lang dito is that sa case 1, yung area, so let's say ito yung ating concrete. Concrete pa lang to concrete pa lang, concrete. So, ito yung area ng concrete. Ang sinasabi sa case 1, yung plate mo, yun, nakita mo na yung nangyari. Yung buong plate mo, tabon yung buong concrete. Okay, so most of the time, ganito talaga yung nangyayari. So, kapag tablado lang yung area nila, kung ano yung area ng concrete support, yung bearing or yung plate mo, nandun din. So, same sila ng area. So, if that is the case, ito yung gagamitin mong provision. Case 1. So, most often, or possibly may P sub P ka na, kunin mo lang yung F sub C prime, may area ka na. Tapos, di ba? Okay, ano naman yung case 2?
So, opposite lang nung case 1, obviously. So, ito yung concrete mo. Possible din naman mangyari to kasi syempre, let's say, sobrang laki ng column. Tapos, ito lang yung nilagyan mo ng plate. Nakita mo na yung diferensya. Hindi na-cover nung plate mo or nung bearing support mo yung buong concrete. So, if that is the case, punta ka sa case 2. Wherein, yung area 1, yan yung area na to. Ito yung gusto mong makuha. And yung area 2, okay? Ito naman yun. Lahat na. Okay? So, area 1 talaga yung hahanapin mo dito. Pero, itetest mo pa rin siya doon sa isa, 1.7 f sub c prime area 1. So, ano ang goal natin? Anong pipiliin natin sa dalawa? Yung mas malaking value ng area 1. Kasi nga nagde-design tayo, di ba? So, papunta ka sa safer side. Kunin mo yung mas malaking value ng a sub 1. So, mas malaki yung makukuha mong area, mas safe yun, di ba? So, hopefully that is clear. So, yun lang yung difference sa dalawang yan. I believe, direct substitution to and sobrang self-explanatory kung i-apply ninyo. So, kapag may P sub P ka na, kunin mo lang yung area 1, divide mo yung nakuha mong value ng N, ng L sub B, may B ka na. And at this point, kompleto na yung dimension nung bearing plate mo. So, pupunta ka na sa kasunod na part, yun na yung thickness. Okay? So, punta tayo sa pagkuha ng thickness. So, dito yan. Saan ba yun? Ito ba yun? Yes. Plate thickness. Kapag okay na sa atin, na-determine na natin si length and width ng plate, ma-assume na natin that at this point, yung pressure or yung analysis natin will revolve about the knowledge na yung stress or pressure doon sa bearing. So, ito na yun ha. Ito na yung flange. Ito na yung reaction doon sa bottom. So, ito yung plate natin. Yung reaction from the concrete support or kung saan man galing or saan nakapatong yung ating plate. Yung reaction patulak dun sa plate is assumed to be a uniformly distributed load. Kasi nga pressure, di ba? So, distributed na yan na pantay-pantay all throughout. And as such a scenario, yung critical part kasi dito sa particular loading condition na to is that alam natin na eventually lahat ng load na yan is concentrated din naman doon sa web. Diba? So, lahat ng to, saan pa pupunta to? Diba lahat yan pupunta sa web? So, yung part na critical dito is yung parte kung saan nandoon yung web. Or specifically, at a distance K mula doon sa center ng web. Kasi nandoon yung ending ng fillet. Di ba may fillet well tayo? So, ito yung web, yung ganun. Okay? Yung pinagdugtungan. Or nandyan, yung sukat ng KDS. Okay? Yung KDS. So, alam nyo naman na yung KDS. Ito yung flange. Thickness ng flange. So, mula dun sa tuktok hanggang dun sa dulo ng fillet, yan yung KDS. So, ganito kasi yan. So, sa part na meron pang fillet, yung curve, nadidistribute pa yung load dyan. So, kitang-kita mo yung triangle na yan. Ang point that is yung load na to, lahat yan magko-concentrate papunta sa web and galing sa web papunta dito sa gilid. Okay? Ang critical point is yung dulo ng triangle. Yan. So, kung mag-feel man sa bending yung ating plate, dyan sa part na yan. Kasi dyan naputol yung curve. Nandyan yung dulo ng curve na to. So, ipapakita natin ng zoom. Ito yung fillet. Ito yung web. Ito yung flange natin. Okay? Ito yung fillet. Ito yung flange. Tapos meron pa tayong plate dito. Okay. Kung mag-feel man sa bending yung ating plate, dito yun sa part na to. Okay? Diyan siya pinaka-critical. So, sa analysis natin, dyan tayo ngayon titingin.
Okay? So, wag ka nga lang magkakamali. Sir, di ba nagde-design tayo ng thickness? Di dapat kasama yung flange. No, hindi kasama yung flange dyan. Okay? So, observe mo yung figure. Exaggerated kasi yung drawing ko, kaya mukhang kasama si flange sa pagkuha ng bending. Pero kung titinan mo dito, yung triangle na yan, ang point lang kasi, dyan yung, nandyan yung transfer ng load sa dulo na yun. Doon yung critical. Okay? And dun sa load na yon, yung uniformly distributed, as you can see, si plate lang yung nagdadala niyan. Hindi na makasama si flange, di ba? Magkaiba nga sila ng length ni flange, di ba? Okay, so sa design, yung plate lang yung ko-consider mo dyan. Ay sir, paano po dun sa kabilang view? Hindi po ba ito kasi let's say ito yung front view. Di ba may ganito pang view? You're the best view. Dito. Ito yung side. Ito yung pangit ng drawing. So ito yung let's say ito yung uniformly distributed loaded beam natin. Nandito ka, makikita mo yung eye. Pero kung nandito ka sa view na to, makikita mo ganito lang. Naka-side view yung beam. So, yung load kasi dito, nandito yung UDL. Kaso, 'di ba nabanggit na natin na nasa web sa part na to yung critical failure? Yung web naman, magra-run yan dire-diretso all throughout. Ibig sabihin, mula doon hanggang doon sa dulo ng load, may web na nakasupport. So, dito lang sa view na to, magiging susceptible yung part ng ating plate, yung possible for failure, yung critical, sa view lang na to. So, never mind yung other view. Dito tayo mag-focus sa scenario na to. Okay. So, ito na yung loading condition. And let's say, i-assume na natin, actually not assume, sigurado tayo na mag-fail siya at a distance k from the center of the web. And kapag kukunin natin to, ang gagawin natin, mag-consider lang tayo ng one strip. Okay, so ito kasi, ito yung buong length na to, ito yung B. Yan. Okay? Ito yung buong B. And then yung L sa B, ito yung pag ganun. Siyempre hindi na natin kita sa B na to eh. Ito yung L sa B. So ang gagawin natin, consider lang tayo no 1 inch na lapad ni L sa B. And kapag nag-cut tayo sa part na to, cut. Alright? So saan tayo magka-cut? Doon sa dulo ng K. So ganito ang mangyayari. Ito na yung ating beam. May load na naka-apply, UDL. Right? So yung distance na to, this is distance N. Okay. And then, yung UDL na to, that should be equivalent to, so gagawin natin siyang UDL. Okay? So dahil nag-consider na tayo ng 1 inch, yung L sa B natin, 'di ba? Para lang yan sa 1 inch. Pero note mo na later on, kapag tayo ay nag-design na, yung L sa B na gagamitin mo, hindi naman 1 inch. Right? Kasi kung ang ginamit mo dyan is 1 lang, edi ang mako-consider mo lang para dito. So dahil buo yung kino-consider natin, edi hindi 1 yung gagamitin natin L sa B. So with that, ang gagamitin nating load is yung R divided by yung BL sa B. Okay? So, wag ka masyadong malilito kasi consider naman tayo ng 1 inch lang na strip. So, with this, kapag magkuha tayo ng moment dito sa part na to, okay, kuha tayo ng moment dito. So, ang mangyayari dyan, submission tayo ng moment So, pasisimplihin na natin, baliktad ng ating assumption. Assume tayo ng pakabila. Ayan. Para i-counter na yung load na to. So, pag ganon is pag ganon. Simpleng derivation lang to. Hindi naman to ang gagamitin niyo kapag nagde-design na kayo. So, we will have the moment is equal to yung load natin, which is the pressure. Right? Yung pressure. So, kung yan ay UDL lang, so R divided by B lang. Pero dahil pressure yan, edi R over BL sa B, yung area. Then, ang distance,
from this to this point, di ba, N? Okay? Para makuha mo yung magnitude ng force. And then, yung centroid nun, nasaan? Di ba, N over 2? Okay? So, doon na galing yung concept na to. This concept. And from this, makukuha natin na yung moment is equivalent to this formula, Rn squared over 2 BL sub B. So, hindi kasi to, hindi NSCP based yung pagsasagot ng, or paghahanap ng thickness. So, statics, kumbaga. So, naka-base tayo sa bending moment. So, ito yung actual na naka-apply sa ating beam. And then, yung load na yon, yung actual load na yon, compare natin dito sa strength ng ating beam. And alam naman natin na sa steel, yung nominal strength niyan, equal yan sa plastic moment capacity. So, hindi na natin pakukomplikaduhin. So, galing yan dun sa area na to, yung kinuha nating strip. So, Fyzx, di ba? Yung Z na part, yung Zx, ito na yun. Yun yung area ng rectangle na to. Then, yung distance ng centroid niya mula dun sa ilalim. So, T over 2 kasi thickness yung buo. Right? So, 1 times T over 2 times T over 2. So, that is T squared over 4. So, ito na yan. Actually, ito yan. Yan. So, yung area is 1 times yung T over 2. Yung distance between 2 is T over 2. Okay, so, hindi yun ang concern natin kasi formula lang naman ang kailangan mo. So, ito yan. So, ito naman ay binibigay or kapag nagde-design ka, hindi mo naman kailangan sa uluhin, di ba? Kasi may kopyahan ka naman. So, ito naman ay hindi rin lumalabas sa board exam. As of now, hindi pa siya lumalabas. So, you do not really have to stress yourself over this one. So, para makuha yung thickness. So, manipulate natin yung equation. So, yung thickness is equivalent to. So, yung RU, alam mo na yan, ultimate strength. Yung N is this distance. Sana yan? Ito. So, paano makukuha si N? Ito lang yan. So, N is equivalent to B minus yung dalawang K over 2. Dito ka magbase sa figure na to, ha. Yan. Diba? N is equal to B, yung total lapad, minus yung dalawang K. Tapos yung natitirang distance, paghahatian ng dalawang N sa divide 2. Kaya divide 2. So, ito rin naman yan. Ito yan, yan. Yan. Tatandaan mo yan, ha? Yan. Kapag magde-design ka lang naman. So, dapat maalala mo, baka mahanapin mo kung saan galing yung N na yan. Pag nakalimutan mo, hindi mangangapa ka. So, yan si N. So, meaning, may N ka na, may R ka na. Ito yung BLB, nakuha mo na. Nakuha mo na din si FY. Wala na. Finish na to, di ba? Kasi kompleto na eh. Kukunin mo na lang yung T. So, tapos na yung design mo. So, that's how you design beam bearing plates. Okay? So, dalawa yan. Dalawa. Pero, ito na. Dito ka na tumingin sa isang to. Ayan. Same lang naman yun. So, punta naman tayo dito sa design ng column-based plates. So, contrary dun sa ginagawa natin sa beam-based plates, hindi na kasi natin consideration yung web crippling and web yielding. So, observe mo lang yung nangyari. Meron tayong column na nakapatong sa plate. And then, yung column, may dalang axial load yan. And yung plate, syempre, i-resist niya yan, kaya may uniformly distributed load na nakaangat, pataas. And kung titignan mo yan from the top view, makikita mo yung rectangle na malaki. Ito yung pedestal, yung buong concrete. And then, ito yung I-shape. Yung bearing plate natin or yung column-based plate, somewhere in between the two. So, siya yung magbabuffer dun sa dalawa. So, let's say, nandito siya. Siyempre, wala pang dimension kasi dinedesign pa eh. Pero ang point is, ganyan. Okay? So, para i-design yan, similar consideration dun sa pagkuha ng thickness ng bearing. So, thickness muna yung kukunin natin. Ito yung formula ang gagamitin. So, may pinagkaiba yung dalawang yan. So, meron tayong PU, which is, alam mo na kung paano kunin yan. Yung B and yung N, yan yung dimension ng ating bearing plate. So, later on, discuss natin kung paano kukunin yung B and yung N na yan.
So, medyo similar yan sa pagkuha ng dimension dun sa bearing. Dun sa isa, yung sa beam bearing base plates. So, similar yan sa pagkuha nun ng B and L sa B. And yung Fy, marunong ka na. So, ang main difference or yung main nakaibahan yan is yung L. Ano ba si L? So, para sa case na to, yung L ay either yung distance mula dito hanggang dun. Okay, ito yung tinutukoy na yan. Either ito hanggang doon or mula dito hanggang doon. Okay? Either dyan sa distance na dalawang yan. So, ano ang pipiliin natin? So, pipili ka lang daw nung mas malaki between dun sa value ng M and N. So, ano mangyayari? Kukuha ka ng 1-inch strip doon sa distance na to, yung 0.8 B sub F, kukuha ka ng 1-inch strip dyan. And then mula doon sa strip na yon, kunin mo yung distance niya papunta doon sa dulo ng pedestal. Yun na si M. Similarly, mula doon sa corner ng 0.8 B sub F, so ito yon, gumawa ka ng length or ng sukat papunta doon sa kabila. Yun ay 0.95 nung depth, ang equivalent length niyan. Kumuha ka ng 1-inch strip. Then, kunin mo yung distance niya papunta dun sa dulo. Okay, yung mas malaki dun sa dalawa, yun na yung magiging value ni L. Okay? Ayan. So, yung approach na to, tinatawag natin yan as the cantilever method. Okay, so marunong na tayong kumuha ng thickness. Ang tanong, sir, paano si B and N? Yung dimension. So, punta ulit tayo sa section 510.8. So, alam mo naman na ang makukuha dito, di ba? Area. So, kapag nakuha mo na yung area, yung E sub 1 na yan, kung square root mo lang, magkakaroon ka ng square. Right? So, yung square na yon, square ang mabubuo mo doon. Halimbawa, may nakuha kang area na 12. Kaya di square root mo, yun na yung dimension mo. Yun na yung B, yun na yung N. Which is equivalent sila ng value. So, sa totoo lang, hindi naman, kumbaga walang limitation. Ikaw ang bahala kung paano mo i-design to. Pero as a designer, dapat logical dyan. Hindi pwede na yung B or yung N, hindi kakasya yung ilalagay mong I. Diba? Kasi maglalagay ka ng I ng I na beam. Make sure lang yung dimension mo na to, pasok dun. Yun lang yung consideration dun. And at the end of the day, dapat yung area na to, mas malaki or equivalent dun sa nakuha mong value ng E sub 1. So, sa part na to, medyo wala na masyadong extra. Kapag nakuha mo yung E sub 1, nasa discretion mo na kung paano mo siya ihahati sa B sub N. Siyempre, ang straightforward, gawin siyang square. Yun talaga yung straightforward doon. Pero sa designer, siyempre, ikaw ang bahala doon. Hindi naman required na square. Pwede pa rin rectangle. As long as yung area na consideration doon sa section 510.8, pasok siya. Then, para naman sa hole dimension, sa bolts, di ba, ibo-bolt mo yan. Okay? Sa pagko-connect. So, dyan na papasok yung design ng connection. And also, make sure lang na yung clearances, yung detailing, pasok. So, nasa section 510.3 naman yan. I-check nyo doon. Ang dami kasi nun, hindi na natin makakover lahat. So, i-check nyo yun. Kasama talaga yun sa Bible ng mga designers sa steel design. So, medyo konti yung, hindi siya formula. More on, ma-text kasi siya, mga text, mga provisions na kailangan mong basahin and i-consider kapag nagde-design ka na ng connection. Sobrang dami talaga nun. So, tingnan nyo na lang sa section 510.3 and you'll see kung gaano siya karami. Okay? So, that's it for the design ng column and bearing base plates. So, hopefully, naintindihan nyo. Hindi na tayo magbibigay na example kasi straightforward talaga siya. If you look back, you can see na direct substitution siya sa formula. Yun at yun yan. Okay? So, that's it. Thank you so much. So, good luck.